Sa mga naghahanap na iba't ibang klaseng ulam na hindi lasang karinderya pero abot kaya ng bulsa, Good day mga kanegosyo. Bakit mas nalulugi kapag mas marami kang tinitinda tulad sa karinderya? Ito, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Bakit mas kumikita pa kapag naka-focus in one ka kumpara kapag ang dami mong tinda tulad na lang ng karinderya? Walang masama sa pagninegosyo tulad nila ate. Ito mga kanegosyo, tinutulungan ko lang or tinuturuan ko lang kung paano mas kumita at mas mapabilis ang cash flow mo sa pagninegosyo kapag naka-focus in one ka mga kanegosyo. Kwento ko lang, way back 2015 nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Sa Quezon City po yan mga kanegosyo. Hindi pa ako familiar sa mga focus in one na yan mga kanegosyo. At isa yung focus in one at dahilan kung bakit nalugi yung negosyo ko, yung una at pangalawa ko negosyo. Sa karinderya mga kanegosyo, kikita ka dyan kapag naubos mo yung isang tray. Pero malulugi ka dyan kapag yung isang tray naubos mo, yung isang tray hindi naubos. Ayan ang problema sa karinderya mga kanegosyo. At isa pa sa problema sa karinderya, halimbawa, may bagyo, pero nag-open ka pa rin ng negosyo mo. As in, zero sales talaga ngayong araw, wala kang benta. Bukod sa lugi ka ngayong araw, lugi ka na sa pagod, kasi hindi naubos yung ulam. Kikita ka lang naman sa mga karinderya kapag naubos na yung ulam eh. Pero kapag hindi ka kumita, pagod ka na sa pamamalengke, pagluluto, pagbabantay, tapos lugi ka pa. Kasi namimili ka ng ulam eh. Ang mahirap sa karinderya, hindi mo siya mabebenta kinabukasan. Automatic tapon na yan kapag hindi nabenta ngayon. Well, may mga iba na iniinit lang pero nakasira sa negosyo yun eh. Lalo na kapag marami kang tinda. Boss Jepoy, nauubos naman yung tinda namin. Well, hindi araw-araw. May mga araw na nauubos pero may mga araw na hindi nauubos. Pero kung nakapokus ka sa isang ulam o isang putahe lang, kare-kare lang or dinuguan lang, wala ka ng ibang tinda. Open ka lang MWF Saturday. Tuesday, Thursday, sarado ka. Bakit? Para ma-miss ka ng mga tao. Hindi ko pinampangunahan sila ate kung anong gagawin nila. Tuloy nila yan. Ito ina-advise ko lang na mas maayos sa pagninegosyo. Mas kikita ka kung naka-focus in one ka lang mga kanegosyo. At ano advantage kapag naka-focus in one ka? Hindi ka mahirap ma-identify ng customer mo kasi isa lang yung tinda mo. Kung kare-kare lang yung tinda mo or dinuguan, every time na gustong kumain ng mga customer mo ng kare-kare, sa'yo sila pupunta. Lahat ng post mo sa social media, lahat ng post mo sa tarpaulin mo, lahat tungkol lang sa kare-kare. Pangalawa, hindi ka mahihirapan sa inventory mo, sa pagbibili mo ng pamamalengke mo, lahat tungkol lang sa kare-kare. Pangatlo, hindi ka mahirapan ma-monitor yung cash flow mo, yung pasok at labas mo ng pera kasi isa lang yung tinitinda mo eh. At hindi ka mahirapan sa pagmamanage ng tao mo kung may nagnanakaw ba dyan o kung hindi tama yung ginagawa niya. Mas mamamonitor mo yung benta mo kapag nakapokus ka lang sa isa. Hindi masama magbenta ng karinderya or magnegosyo ng karinderya. Pero mga kanegosyo, kikita ka lang dyan kapag naubos mo lahat. Pero hindi araw-araw mauubos yan. Nangyayari pa nga even lang. Pagod ka na, lugi ka pa. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman. Kahit naka-focus in one ka kung wala ka sa community at hindi ka gumagawa ng pangatlo original content, malulugi ka pa rin. At kung kumikita ka na, i-scale up mo yung negosyo mo sa level 2 business model. Applyan ng isa sa mga to, franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform.
Napaliwanag ko na sa mga ibang video ko yan. Panoorin nyo na lang. At kung umabot ka sa dulo na video na to, heart mo naman to, comment ka naman, karinderya. At sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace. Follow nyo na rin ako sa TikTok, Facebook page, YouTube ko, bossjepoy.pastrana.tv.